Alam niyo po, ang isa po sa magandang sitwasyon ngayon na ating nabalitaan ay ito pong si Mima ay hindi po pinabayaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Meron pong makukuhang tulong o meron pong ibibigay na tulong etong si PBBM kay Mima, at ito po ay hindi po pinabayaan ni PBBM ang pamilya ni Mima. Ang ayon po sa aking ating mga kaibigan na mga kausap natin, sinagot po lahat ni PBBM ang lahat ng gastusin sa burol, sa pagpapauwi sa Samar. Ito pong labi ni Mima, lahat po ng gastusin ay doon po kay PBBM ang lahat ng gastos. Ngayon, lahat po ng pangangailangan ng pamilya ni Mima, kasi yung nanay po ni Mima ay pumunta po sa Maynila. Kaninang hapon dumating po. Pupunta po ng Maynila, si BBM din po ang gumastos. Pati po yung hotel, lahat ng kanilang tutuluyan, kailangang pag-stayan, inayos na rin po. At nagtutulungan po ang ating mga kaibigang vlogger para po sa ikaayos po. Kumbaga, yung ino-organize po, syempre ang punong abala dyan, ang isa sa mga numero unong kaibigan ni Mima, si Boss Mike. Inasikaso po talaga ni Boss Mike ang lahat. Si Boss Mike po ang tumutok sa lahat po ng mga kailangan ni Mima. Tapos ito pong ano na ito pong pagpapauwi kay Mima, pagdadala ng kanyang labi doon po sa sa Lawang, Northern Samar, ay si PBBM din po ang lahat ng sasagot. At ito po ay hindi po pera ng gobyerno ang gagamitin. Pera po mismo ni PBBM, galing po sa kanyang bulsa ang lahat po ng gastusin na ito. At nung pong nalaman ni PBBM ang nangyari kay Mima, yun nga po, nalungkot po ang ating Pangulo at nakikisimpatya. At syempre, masakit para sa ating Pangulo itong ganitong pangyayari, dahil tayo po ay nasa demokrasya, tayo po ay nasa democratic country. Ang mga ganito pong pangyayari ay kinokondena po ng lahat. Kahit po yung actually kahit nga po yung ibang mga DDS, hindi po nila nagustuhan etong nangyari kay Mima. May mga natuwa, syempre. Hindi naman maiiwasan yun, yung mga bugok na DDS. May mga natuwa po, pero meron din pong mga DDS na, like Harry Roque, yun, nakita ko post ni Harry Roque. Kinokondena niya ang nangyari kay Mima. At sabi nga niya, hindi, kumbaga, syempre kahit na anong init ng politika, dapat wala pong namamatay. Wala pong nangyayari na meron pong namamatay na nagpapahayag po ng kanyang saloobin, ng kanyang opinion, 'di ba? Malaya naman tayo, may free speech tayo. Pero yun nga po, syempre, ayaw po ng ibang tao ang free speech, at tuwan-tuwa po sila sa nangyari kay Mima. Pero doon po sa ibang mga DDS, yun nga, nakita ko yung post, merong mga natuwa, merong mga nagsaya, may mga nag-congrats pa nga sa pagkamatay ni Mima, pero meron pong nakita natin na kahit papaano sila po ay kinokondena nila ang nangyari kay Mima. Ngayon, mabalik po tayo dito kay PBBM. Ang buong kumbaga gobyerno po ni PBBM ay nakikidalamhati at nabigla sa nangyari dito kay Mima. Kami ni Mima, huling kita namin around parang March yata yun. March or
Ay hindi, nung last year pa pala 2025 sa nung nagano kami. Nagpunta kami sa Malacanang para sa Pasko, para sa mga kabataan doon. Yung pala yung huling kita namin. O tama, March nga yata. Oh, February or March nito, nagkita rin nga pala kami. Yun. Syempre, yung buong pamunuan po ng mga nakakakilala kay Mima sa ahensya po natin ng gobyerno, yung mga pro BBM. Siyempre lahat po nakikidalamhati at nagpapaabot po ng kanilang simpatya at pagmamahal kay Mima. Ngayon, tayo po ay nung nalaman natin ito kagabi na lahat po ng gastusin ay sasagutin ng ating Pangulo galing sa kanyang sariling bulsa, talagang sabi nga namin nung nag-uusap-usap kami, iba talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Talagang ito ay hindi niya pababayaan yung mga taong nagmamahal sa kanya. At maling-mali ang mga DDA sa pagkakakilala nila kay BBM, na ang tingin nila kay BBM ay marahas na tao, marahas at walang pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi po, napaka mapagmahal po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po itong nangyari kay Mima na ito, bagamat talagang napakalaking krimen, hindi po ito sinawalang bahala ng ating Pangulo. Yun nga po at nung nalaman nga namin kagabi habang kami nagtatawagan at nag-uusap tungkol sa nangyari kay Mima, yun nga po yung isa sa mga naging namin na yung dumating yung napakagandang balita. Kasi nga po syempre meron pong mga kababayan tayong nananawagan na sana hindi pabayaan ni PBBM si Mima. Yun nga po, totoo pong hindi po pinabayaan at yun pong kanyang lahat ng gastusin, si PBBM po ang sasagot. At ito pa po ang pinaka magandang makukuha ng anak ni Mima, yun pong scholarship ay pinapaayos na po hanggang college para sa anak ni Mima. Actually, nung pong time na nangyari yon, buti na lang wala po doon yung bata, hindi niya kasama at ito ay nasa probinsya. Kaya po sa mga nag-aalala po para kay Mima, wag po kayong mag-alala na at ang atin pong Pangulong Bongbong Marcos ay sosolusyonan na po yung pangangailangan ng pamilya ni Mima, yung lahat po ng pangangailangan, magmula sa hotel, sa pagbuburulan. Eto nga po pala, inaayos lang po. Siguro malalaman nyo rin po yan sa mga darating na oras. Siguro hanggang bukas malaman nyo yan kung saan po maibuburol si Mima. Dahil po nung kanina pong nag-uusap po kami ay ang sabi ay sa Quezon City po. Yan. Sa may Quezon City lang po ibuburol si Mima para accessible po sa lahat po ng ating mga kababayan, mga kaibigan niya, mga supporter niya. Ibuburol po siya ng 3 araw dito po sa Maynila at saka lang po siya iuwi doon sa Lawang, Samar. 3 araw po siya dito. So kami pong mga vlogger, kami pong mga tropa pips ni Mima, magbabantay po doon. Magbabantay po doon at kami po syempre nakasuporta tayo kay Mima, hindi natin pwedeng pabayaan yan. So yun lang po yung yun po yung napag-usapan. Si Mima po ay 3 araw po na ilalagak dito sa Quezon City, tapos saka po dadalhin pauwi ng Samar. Ayan, so basa tayo ng comment. Ate Rebecca Waters, hello po. Ate Tess, ayan, good evening din po. Charis Castillo, rest in peace.
Zebra, the Black Horsey. Good evening, Mac. I remember when you were in Hong Kong, you were so happy. Why is that? Can't you just be happy without anything personal? Nung kami po nasa Hong Kong, nung kasama namin si Mima, ayun nga po, masaya naman. Ay, hindi ko pala ito na, ako, hindi ko pala na, ano to, hindi ko pala naayos to. Teka. Na ano ko pala to, na, hindi ko, teka muna, tanggalin ko muna yung ano. Hindi ko pala na ano sa Tagalog yung comments. Ay, lang yan. Kailangan pang i-verify. Oh, wait lang.